Naranasan mo na bang maging laruan ng isang tao? Naranasan mo na ba na maging parang parausan? Parang joke lang, game time lang, ganon. Siguro lahat naman tayo dumaan sa mga pagkakataon na tayo ay naglalaro, chill lang. Yun bang hindi pa seryoso? Pero paano kung seryoso ka na, pero pinaglalaruan ka lang pala? Anong mararamdaman mo? At ano ang gagawin mo kapag nalaman mong laruan lang pala ang tingin sa'yo ng isang tao? Hi everyone! Welcome back dito sa ating channel. Panibagong week na naman. And syempre for today's video, fresh ang storya natin. O diba? Ilang linggo na ba tayong fresh ang story? Oo, ganun. Kapag meron tayong time, syempre fresh, diba? Ganun talaga. Gaya mo, fresh. Huwag na nating patagalin ang kaka-fresh natin. Eto na po ang ating tampok na kwento for today's video. Dito lamang sa Dear Mama Mia. May mga pagkakataon na tayo ay nakikipaglaro sa tadhana at sa pag-ibig. Pero paano kung ang isang laro, alam mong ikaw ang masasaktan dahil damdamin mo na ang nakataya? Dear Mama Mia, sisimulan ko ang kwentong ito sa pagsasabi ng isang malamig na katotohanan. Alam kong pling lang ako. Hindi niya kailangang sabihin, ni hindi niya kailangang lakasan ang kaniyang boses. Hindi niya kailangang manumbat. Hindi niya kailangang magalit. Sa paraan ng pagkakasabi niya, sapat na. Mama Mia, baka nga pala nabaliktad niyo ng pag-intindi. Hindi ako ang nagsabi ng alam kong fling lang ako, kundi siya. Nakahiga kami noon sa kama ko. Pareho kaming walang kahit na anumang saplot na suot. Walang pagitan sa aming dalawa. Balat sa balat, hininga sa hininga. Pero sa gitna ng mga nag-iinit naming mga katawan, may lamig na gumagapang sa pagitan namin. Lamig na hindi kayang patayin ng kahit na anong yakap. Hindi iyon lamig na dala ng maulan na panahon. Hindi iyon yung lamig ng naka-on na aircon. Hindi rin yun lamig ng madaling araw. Yun ay ang lamig ng isang hindi matatakasang katotohanan. Daron, mahina akong tawag sa pangalan niya, na para bang pagbigkas ng isang dasal na umaasang may himala. Nakatingin siya noon sa kisame, tahimik, parang pagod na. Di ko alam kung saan siya pagod, kung sa katatapos lang ba naming pagpapainit ng katawan o sa mga hindi maiiwasang pangyayari sa aming buhay. Hindi mo kailangang magsinungaling sa akin, Irene. Sabi niya. Okay lang. Masakit, oo. Pero at least, alam ko kung saan ako lulugar. Doon ako napapikit, Mama Mia. Bago nga pala ang lahat, hayaan niyo muna akong ipakilala sa inyo ang aking sarili. Pinapalitan ko ang bawat pangalan na babanggitin ko dito. Pero maliban sa mga pangalan, yung mga pangyayari at lugar ay parehong totoo.
Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Irene. 26 years old ako, Mama Mia. Meron akong maayos na trabaho. Galing din ako sa maayos at disenteng pamilya. Kilala ang pamilya namin sa aming lugar. May kaya. Pamilya ng mga sikat na inhinyero at mga abogado at politiko. Mama Mia, may fiancé din ako. Isang lalaking hinahangaan ng lahat. Isang lalaking perpekto sa paningin ng lahat. At bukod sa kanya, ay may lalaki ding nakahiga sa tabi ko. Isang lalaking hindi ko kayang piliin dahil taliwas sa kagustuhan ng mundo para sa akin. Hindi ka fling, Daron. Hindi ka kailanman naging fling. Bulong ko. Umiling siya ng bahagya. Siguro nga, para sa'yo hindi ako fling. Pero, hindi din ako naging option at choice mo, 'di ba? Parang may sumabog sa dibdib ko nung sabihin niya yun sa akin. Walang panunumbat sa boses at tono niya. Hindi siya sumigaw, ni hindi siya nagtaas ng boses ni katiting. Pero bawat salita niya, parang bala na isa-isang tumama sa mga bahagi ng puso kong pilit kong pinapatay, Mama Mia. Hindi siya fling, hindi siya pagkakamali para sa akin. Hindi siya panandaliang kaligayahan. Si Daron, siya ang naging pahinga ko. Siya ang naging tahanan ko. Siya ang naging lihim kong mundo sa gitna ng mundong binuo ng iba para sa akin. Pero kahit na siya ang nagparamdam sa akin ng mga bagay na yon, hindi ko siya pinili, Mama Mia. Ang fiancé ko, itago natin sa pangalang Jacob. Mama Mia, ang lahat ng tao sa paligid ko, lalong-lalo na ang mga magulang ko, gustong-gusto si Jacob para sa akin. Matalino, matino, marespeto, at gaya ko, galing din siya sa magandang pangalang pamilya. Bukod doon, Mama Mia, ay gumagawa na rin siya ng kanyang sariling pangalan sa larangan ng pagnenegosyo sa aming lugar. May plano at may pangarap sa buhay. Hindi umiinom ng sobra. Kailanman ay hindi na isyu na naging babaero. Hindi rin rebelde at hindi komplikado. Mama Mia, pinakilala kami ng mga magulang namin sa isa't isa. Sa simula pa lang, parang gusto na talaga nila kami na maging magkatuluyan. Hindi naman namin sila binigo. Nagkaroon naman kami ng relasyon ni Jacob. At sa unang taon nga ng relasyon namin, naramdaman ko na agad kung anong ibig sabihin ng mga magulang ko. With Jacob, I feel so secure. May seguridad, Mama Mia. At bukod pa doon, dahil galing sila sa magandang pamilya, ramdam ko ang katahimikan at paghanga ng paligid sa akin. Ramdam ko ang isang future na walang kasabit-sabit. Yun bang future na nakahanda na? Ang kailangan mo na lang gawin ay sumabay sa agos nito. Pero Mama Mia, ang hindi ko maintindihan, wala po akong nararamdamang spark kay Jacob. Gwapo naman si Jacob, Mama Mia. Pero ewan ko kung bakit wala akong nararamdamang paghanga sa kanya. Hindi ko ramdam yung pagkalunod. Hindi ko nga ramdam ang takot na baka makahanap siya ng iba
O baka kapag nasa business conference siya ay may makilala siya. Walang ganon. Walang pagsiselos. Nung una, Mama Mia, inisip ko na siguro ganun lang talaga kapag secure ka sa karelasyon mo. Hanggang dumating nga si Daron. Nakilala ko siya sa isang gabing hindi ko sana gustong umuwi. Nag-away kami noon ni Jacob dahil sa isang maliit na bagay. Isang dinner na usapan namin na hindi niya ako nasiputan dahil may biglaan siyang meeting sa kanyang trabaho. Maliit na bagay pero para sa ating mga babae, hindi ba Mama Mia, doon natin nararamdaman na hindi tayo prioridad? Yun lang naman ang importante sa atin, di ba? Yung maramdaman na tayo ay ang pinaka-importanting priority sa buhay ng ating mga mahal. Pero nang gabing yun, nang hindi ako siputin ni Jacob, pakiramdam ko ay pangalawa lang ako sa mga priorities niya. Naglakad ako ng walang direksyon. Umupo ako sa isang bar na bihira ko pong puntahan. Pumupunta naman ako sa bar na yun, pero kapag kasama ko lang ang mga pinsan at mga kuya ko. At dun ko nga siya nakita. Nakatitig sa baso ng beer na para bang may dinadalang mabigat sa kanyang balikat. Hindi ko alam, Mama Mia, kung bakit ako lumapit sa kanya at kung bakit ako ang unang pumansin at nakipag-usap sa kanya. Pwede ba akong makiupo dito? Ngumiti siya. Alam kong tinatansya niya kung nilalandi ko ba siya. Pero Mama Mia, hindi nakaiwas sa akin ang lungkot sa kanyang mga mata. Pwede. Pero warning lang, miss, ha? Hindi ako good influence. At doon nga nagsimula ang lahat sa pagitan namin ni Daron. Nung una, usapan lang, tawanan, mga kwentuhan tungkol sa kanya-kanya naming mga trabaho. Mga pangarap niya na hindi na niya hinahabol pa. Mga pangarap ko rin na pilit kong tinutupad kahit hindi ko sigurado kung akin ba talaga ang mga pangarap na yon o itinanim lang ng mga tao sa aking paligid, sa aking puso't isip. Hanggang sa nabanggit ko nga sa kanya kung bakit ako nagpunta doon sa bar na yon. Nabanggit ko sa kanya ang tungkol kay Jacob at tungkol sa engagement naming dalawa. Engaged ka na pala, sabi niya. Oo Masaya ka ba? Hindi ako nakasagot sa 3 salitang tanong na yon. Siya rin naman, Mama Mia, ay tila tinitignan ako na para bang binabasa niya ang sagot ko sa mga mata at kilos ko at hindi sa kung ano ang lumalabas sa bibig ko. Natahimik siya. Actually, natahimik kaming dalawa. Walang ni isa sa amin ang nagsalita. Na para bang tinatansya namin ang isa't isa. Mama Mia, hindi ko alam pero pakiramdam ko parang gets ako ni Daron. Parang gets niya agad kung anong nararamdaman ko kahit wala pa naman akong sinasabi sa kanya. Hindi siya nanligaw. Hindi rin naman siya nang agaw. Hindi siya nangako ng kahit na ano sa akin. Pero alam mo yung pakiramdam, Mama Mia, na kapag kasama ko siya, ramdam ko buo ako. Ramdam ko malaya ako. Ramdam ko gumagawa ako ng sarili kong mga desisyon para sa sarili kong buhay.
At hindi lang ako nakadepende sa desisyon ng mga magulang ko para sa akin. Tuwing hinahawakan niya ang kamay ko, parang may nagsasabi sa puso ko nga ganito dapat ang pakiramdam. Yung may halong kilig, yung may halong antisipasyon, yung may halong saya. Hindi kagaya kapag si Jacob ang humahawak sa akin na wala akong nararamdaman. Kuminsan nga, pagkainis at pagkairita pa ang nararamdaman ko kapag hinahawakan ako ni Jacob. Hanggang sa isang gabi, Mama Mia, matapos ang siguro 2 linggo na consistent naming pagkikita ni Daron, dumating kami sa punto na hindi na namin napigilan pa ang aming mga sarili. Isang halik na hindi dapat nangyari sa pagitan namin. Isang yakap na naging masyadong matagal para sa yakap magkaibigan. Isang gabi yun na nagpabago ng lahat sa buhay ko. Mama Mia, sa totoo lang, dahil nga mula po ako sa isang respetadong pamilya, lahat po ng tungkol sa buhay ko, kontrolado ng mga magulang ko. Mula sa kung saan ako dapat mag-aral, kung anong kurso ang kukunin ko, kung sino ang dapat kong maging mga kaibigan. Lahat yun, sila ang pumili. Kaya nga, Mama Mia, binansagan din ako na Maria Clara ng mga pinsan ko. Dahil kahit kailan, hindi po ako nagdedesisyon para sa sarili ko. Lagi kong inuuna ang kagustuhan ng aking mga magulang. Kaya kung tutuusin, never pa po akong gumawa ng isang bagay para sumuway sa kanilang kagustuhan. Golden child. Yun nga ang turing sa akin ng mga magulang ko eh. Kaya hindi ko talaga lubos maintindihan ang sarili ko kung bakit bigla na lang akong nagbago nung nakilala ko si Daron. Kung bakit bigla na lang akong parang nagrebelde sa mga magulang ko. Nung gabing may nangyari sa aming dalawa sa unang pagkakataon, pakiramdam ko yun yung pinakamalaking desisyon na ginawa ko para sa aking sarili. Nung binigay ko ang pagkababae ko kay Daron, pakiramdam ko, Mama Mia, naangkin ko sa unang pagkakataon ng buhay ko. Kaya bukod sa ligaya, sa init ng katawan, at sa sarap na binigay sa akin ni Daron, nakaramdam din ako ng parang tagumpay sa sarili ko. At nakaka-addict pala ang pakiramdam na yun, Mama Mia. Nakaka-addict pala kapag sabay-sabay mong naramdaman ang kaligayahan, sarap at kalayaan. Yun nga lang, kahit naramdaman ko ang ganong kagandang pakiramdam, may kasunod din na pangit na damdamin pagkatapos nun. Hindi ko siya magawang ipakilala sa iba. Hindi ko siya magawang ipagmalaki na siya yung lalaking nagpaparamdam sa akin nung tinatawag nilang spark, nung mga nababasa ko sa mga romance novel. Hindi ko siya pwedeng ipagmalaki sa mga kaibigan at mga pinsan ko. Hindi ko pwedeng ikwento sa kahit na sino ang nararamdaman kong kilig at sarap kapag kaming dalawang magkasama. Hindi ko siya pwedeng i-add sa mga social media accounts ko na nakapublic sa mata ng pamilya at mga kaibigan ko. Meron akong dummy account, Mama Mia, pero yung account na yun, wala namang picture ko at hindi ko rin pangalan. Pero ang account na yun, syempre, lihim yun mula sa aking mga magulang at pamilya.
Hindi ko siya pwedeng i-post kahit sa dummy account ko lang. Hindi ko siya maaaring ipagmalaki. Kasi kapag ginawa ko yun, huhusgahan ako ng mga tao sa paligid ko. Kukutsyain nila ako. Sa tuwing magkikita kaming dalawa ni Daron, laging palihim. Sa tuwing yayakap siya sa akin, laging mabilis at lumilinga-linga muna siya sa paligid bago niya gawin yon at matapos niya akong yakapin. Sa tuwing magkasama kami at tatawa ng malakas, ay bigla-bigla na lang kaming tumatahimik. Na para bang takot kami sa paligid namin. Takot na baka may makakita. Takot na baka may magsumbong. At dahil kay Daron, Mama Mia, mas lumalamig pa ang pagtingin at pakikitungo ko sa mismong fiancé ko. Dahil sa kanya, napapansin na ni Jacob na parang lagi akong walang gana. Dati pa naman akong hindi ganado kapag magkasama kaming dalawa ni Jacob. Kaya lang, nung pumasok na sa eksena si Daron, mas lalo akong nawalan ng amor sa kanya. Anong nangyayari sa'yo, Irene? May problema ba tayo? Bakit parang malamig ka sa akin? Ano ka ba naman, Jacob? Pagod lang ako sa trabaho. Di ba? Ikaw din may mga pagkakataon ka rin namang ganito dahil pagod ka rin sa negosyo at trabaho mo. Naiintindihan ko, Irene. Nagtatampo ka na sa akin. Sige. Sa susunod na linggo, magli-leave ako. Mag-leave ka rin, ha? Magpapalawan tayong dalawa. Sa susunod na linggo, hindi ako pwede nun. May lakad ako with friends. Pero ang totoo, Mama Mia, hindi naman with friends ang lakad ko, kundi with Daron. Pero syempre, hindi ko kailangan at hindi ko maaaring sabihin yun kay Jacob. Hanggang sa nangungulit na si Jacob, Mama Mia. Pwede ba, Jacob? Bigyan mo naman ako ng space. Hindi naman porket fiancé kita, araw-araw na kitang dapat makasama. I have my own life, you know? At alam kong may own life ka rin ng sayo. Yun ang sinasabi ko kay Jacob. Pero ang totoo, Mama Mia, hindi ko naman talaga kailangan ng space eh. Kailangan ko ng space mula kay Jacob dahil kailangan kong makasama si Daron. Paano ko makakasama si Daron kung laging nakabuntot sa akin si Jacob, 'di ba? Kaya kailangan ko muna siyang mag-lie-low mula sa akin. Pero Mama Mia, kahit gaano ko pa kakailangan si Daron, kahit gaano ko pa kagustong araw-araw siyang makasama, alam ko po sa sarili ko na hindi ko siya kayang ipaglaban. Hindi ko siya kayang panindigan. Ilang beses nang may nangyayari sa ating dalawa, Irene. Ilang beses na tayong nagkasama sa kama. Sabi sa akin ni Daron isang gabi habang magkatabi na naman kaming nakahiga at wala pa ring mga saplot at magkayakap sa isa't isa. Irene, alam kong walang kasiguraduhan pero binigay ko na sa'yo ang lahat-lahat ng sakin. Kahit wala akong hinihinging kapalit mula sa'yo. Hindi ko maiwasan na isipin na sana kahit minsan man lang, sana may pinanghahawakan din ako mula sa'yo. Sana iniisip mo rin ako, na inaalala mo rin ako, na gusto mo rin na wag nang matapos ang mga ganitong pagkakataon sa pagitan nating dalawa. Daron,
Alam mo naman ang katotohanan, 'di ba? Alam mong hindi ako magpapagalaw sa iyo ng paulit-ulit kung wala akong nararamdaman para sa iyo. Hindi kita babalik-balikan. Hindi ko pipiliin ang magtago kasama ka kung hindi kita mahal. Sagot ko kay Daron. Pero kung mahal mo ako, Irene, bakit parang panggabi lang ako sa buhay mo? Kung talagang mahal mo ko, bakit hindi mo ako kayang panindigan at ipagsigawan sa iba? Hindi ko alam, Mama Mia, kung pinanganak ba talaga akong duwag o kung naduwag lang ako. Habang lumalaki ako, pero naramdaman kong duwag ako nung unang pagkakataon na tinago ko si Daron sa mundo. Siguro duwag ako dahil mas pinili kong itago sa dilim ang nararamdaman ko, ang totoo kong kaligayahan. Hindi ko magawang ilabas ito sa liwanag dahil alam kong walang ni isa sa mga tao sa paligid ko ang susuporta sa akin. Alam ko, Mama Mia, na kapag nilabas ko ang tunay kong damdamin, ang totoong ako, bukod sa mahuhusgahan ako, papangit din ang tingin ng mga tao hindi lang sa akin, kundi lalo na sa mga magulang ko. Hindi ko alam, Mama Mia, kung kaya ko bang panindigan ang kasiyahan at kaligayahan na nararamdaman ko kay Daron. O hindi ko pa rin kayang ipagpalit ang peke ngunit tahimik kong buhay. Mama Mia, habang nagkikita kami ni Daron, habang may nangyayari sa aming dalawa, tuloy po ang preparasyon ng kasal naming dalawa ni Jacob. Abalang-abala ang aming bawat pamilya. Ang pinaka-excited sa lahat, syempre ang mga magulang ko. Nakalimutan ko nga palang sabihin sa inyo, nag-iisa po akong anak na babae. Lahat ng mga kapatid kong lalaki, pati na rin ang papa't mama ko, ay excited talaga na mailagay ako sa tahimik. 3 linggo bago ang kasal, abalang-abala ang mama ko sa pag-iistima ng mga bisita. Ang dami-dami po nilang inimbitahan, mga pamilya na mga sikat din at may kaya mula sa iba't ibang lugar. May mga politiko, yung mga kilalang politiko talaga ng bansa, nandun, isa sa mga principal sponsors namin. Mama Mia, ang mama ko, lagi akong tinatawagan. Lagi akong kinukulit na pumili na raw ako ng bulaklak para sa kasal. Pumili na raw ako at magsukat ng mga sapatos. Habang sinusukat ko ang trahe de boda ko, Mama Mia, tinitignan ko ang sarili ko sa salamin. Handa ba talaga akong pasukin ang buhay na to? Kahit alam kong magiging panghabang buhay ko itong hawla. Handa ba talaga ako na panindigan si Jacob? Kahit alam kong hindi ko siya mahal? Kahit alam kong hindi ako masaya sa kanya? Habang abala ang lahat, syempre pati na rin ang mga magulang ni Jacob, ako naman, Mama Mia, ay nag-iisip kung paano ko ba tatapusin ang namamagitan sa amin, dalawa ni Daron. Paano ba ako makikipaghiwalay sa lalaking totoo kong mahal para pakasalan ng lalaking plinano ng lahat para sa akin? Pagkatapos ng mahabang araw,
ng pagsusukat, ng gown, ng pagpafinalize ng menu para sa reception. Lihim akong nakipagkita kay Daron. Hindi para pagsaluhan ulit namin ang init ng aming mga damdamin, kundi para tapusin na ang lahat sa aming dalawa. Alam ko naman, Mama Mia, na panandalian lang kami. Alam ko, hindi kami dapat na magtagal. I just wish I met you earlier, Daron. Sabi ko, nang halos pabulong na. Kung ako yung nauna sa buhay mo, Irene, may tsansa ba na ako din yung magiging huli? Kung bago ka pa pinakilala kay Jacob at nakilala mo na ako, may tsansa ba nakasal natin ang pinaplano mo ngayon? Hindi ako sumagot, Mama Mia, kasi pareho naming alam na hindi sapat ang salitang kung. Hindi sapat ang salitang sana. At lalong minsan, hindi sapat ang pagmamahal. Lalo na kung ang damdamin at pagmamahal na yon ay hindi mo naman kayang ipaglaban at panindigan. Nakita kong umiiyak si Daron. Ako din naman ay hindi ko na napigilan ang aking emosyon at tuluyan na rin akong napaiyak, Mama Mia. Pero pareho kaming walang pagpipilian sa mga nangyari. Hindi naman nagmakaawa sa akin si Daron. Alam din niya sa simula't sapul kung ano ang kahahantungan naming dalawa. Pagkatapos ng gabi ng paghihiwalay namin, bawat araw na lumilipas sa buhay ko ay tila isang mabigat na parusa, Mama Mia. Hanggang sa lumipas nga ang pinakamahabang 3 linggo ng buhay ko. Nasa harap na ako ng salamin sa isang hotel sa lugar namin. Lumabas na yung mga videographer at photographer. Marayusin ko muna ang sarili ko at para magkaroon muna ng sandaling moment para sa akin. Tinitignan ko ang sarili ko sa salamin. Ang puti-puti ng trahe de boda ko. Mas maputi pa kaysa sa konsensya kong pilit kong nililinis. Kapag tinitignan ko ang sarili ko sa salamin, suot ang trahe de bodang yun. Pakiramdam ko, Mama Mia, ang linis-linis ko. Hindi ko makita ang kasalanang hindi ko kayang aminin sa harap ng iba. Tinignan ko ang sarili ko, paulit-ulit. Tinatanong kung eto na ba talaga ang magiging buhay ko. Hanggang sa pumasok si Mama. Ready ka na ba? Tanong niya habang inaayos ang suot kong belo. Tumango ako kahit sa loob ko, Mama Mia, nagre-rebelde ito. Kahit sa loob ko, alam kong hindi ako kailanman magiging handa. Inalalayan na ako ni Mama papasok sa bridal car para pumunta na ng simbahan. Wala akong ibang kasama sa bridal car kundi yung driver. Sina Mama at Papa kasi ay sa ibang sasakyan sumakay. Habang tumatakbo yung bridal car, Mama Mia, ilang beses kong inisip na patigilin yun para bumaba ako, tumakbo palayo mula doon at maglayas at hanapin si Daron. Pero hanggang imagination ko lang ang lahat ng yun dahil wala naman akong lakas ng loob para gawin ang mga nasa isip ko. Hanggang dumating na nga kami sa simbahan. Mama Mia, agad na nilang inasikaso ang lahat nung nakita na nilang dumating na ako. Ang simbahan
punong-puno ng mga mapuputing bulaklak. Punong-puno rin ng tao. Tao mula sa iba't ibang lugar. Tao mula sa mga kilalang mga pamilya. Puno ng ngiti ang simbahang yun, na para bang nakikiisa sila sa isang malalim at totoong pag-iibigan. Kung alam lang nila na hindi masaya ang bride. Kung alam lang nila ng yung bride, iniisip na sana iba na lang yung groom niya. Habang naglalakad ako papunta sa altar ng simbahan, habang unti-unti akong humahakbang, pakiramdam ko, Mama Mia, bawat tapak ko sa semento ng simbahan na natatabunan ng pulang carpet, para pong pagputol sa huling hibla ng pag-asa na nasa puso ko. Akala ko, Mama Mia, magtutuloy-tuloy na yun na walang aberya. Hanggang sa iginala ko ang paningin ko. Hindi ko magawang titigan si Jacob habang naglalakad ako palapit sa kanya. Nung iginala ko ang paningin ko ay dun ko siya nakita. Nakatayo siya dun sa pinakagilid ng left side ng simbahan. Nakaitim, tahimik. Tinitignan ako habang naglalakad ako sa aisle. Hindi ko nakitang may galit ang kanyang mga mata. Wala ring pagmamakaawa sa kanyang mukha. Nakatingin lang siya sa akin. Hindi ko alam kung anong iniisip niya noon, Mama Mia. Siguro tinitignan niya na magpakasal sa iba ang babaeng hindi siya pinili. Nung nasa altar na ako, binigay na ng mga magulang ko ang kamay ko kay Jacob. Nakita ko ang tuwa sa kanyang mga mata. Halos manginig pa nga ang kamay niya eh. Nagtiteary-eyed pa siya at pinupunasan pa ang mga ilang butil ng luhang nakaiskapos sa kanyang mga mata. Habang ako, nanginginig din naman. Hindi dahil sa excitement o sa antisipasyon, kundi dahil sa takot. Do you take this man? Naririnig ko ang paring nagsasalita. Naririnig ko ang mga bisita. Pero sa loob ng utak ko, iisang pangalan lang ang paulit-ulit. Daron. Pangalan at mukha ni Daron ang paulit-ulit na pumapasok sa utak ko. I do. Sagot ko sa pare nung tumigil siya sa pagsasalita. At sa mismong sandaling yon, hindi ko maiwasang lingunin si Daron. Nakita ko siyang tumalikod, Mama Mia. Hindi siya naghintay na matapos yung seremonya. Hindi ko siya nakitang umiyak. Hindi ko na rin siya nilingon ulit dahil alam kong hindi rin naman niya ako nilingon muli. Pagkatapos kong bigkasin ang dalawang salitang I do, umalis siya habang buhay pa ang pag-asa ko. Hanggang sa nagpalakpakan na ang lahat. May mga mangyak-ngyak pa sa sobrang tuwa at saya. May mga nagyayakapan pa dahil sa wakas na ikasal na rin ako sa aking perfect match. May mga humahalakhak. Pero ang unang luha na tumulo sa pisngi ko, hindi iyon luha dahil sa tuwa, kundi dahil sa panghihinayang sa isang pag-ibig na totoo pero hindi ko nagawang ipaglaban. Tahimik lamang ako, pangiti-ngiti sa mga bisita, pangiti-ngiti sa videographers at photographers na para bang totoong masayang babae na ikinasal na sa dream man niya. Hanggang sa dumating na kami sa reception. Habang umiikot kami sa gitna ng reception, habang may
Sweet at romantic na musikang tumutugtog habang nagpapalakpakan ng mga tao. Nakatingin sa akin ang asawa kong si Jacob. Hindi ko alam kung punong-puno ba ng pagmamahal ang mga tingin na yon o punong-puno ba ng pangarap para sa aming dalawa at sa bubuuin naming pamilya. Wala akong pakialam kung anong nararamdaman niya. Kasi may bahagi sa dibdib ko na parang bakante. May bahagi sa puso kong naiwan dun sa gilid ng simbahan. Naiwan dun sa lalaking nakaitim. Kay Daron. Hindi ko alam kung naging akin ba talaga si Daron, Mama Mia. Pero sigurado akong alam niyang hindi ko siya pinili. Pero siya ang lalaking minahal ko ng walang kondisyon. Siya ang lalaking pinangarap kong tumandang kasama. At habang nakangiti ako sa harap ng lahat ng bisita, sa loob ko pakiramdam ako isa akong babaeng nakakadena. Humihingi ng tawad sa lalaking hindi niya nagawang ipaglaban. Sabi nila, Mama Mia, ang kasal daw ay ang pinakamasayang araw sa buhay ng isang babae. Hindi ko alam kung sino ang nagsimula sa kasabihang iyon o sa kasinungalingang iyon. Kasi sa akin, wala namang katotohanan yun eh. Walang katotohanan na yung kasal ko ay ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Dahil pakiramdam ko nga, nung araw ng kasal ko, yun yung araw na tinanggalan ako ng pakpak. Yun yung araw na pinutol sa akin ang pag-asa kong maging malaya. Pagkatapos ng reception, pagkatapos ng napakaraming picture at video taking, pagkatapos ng mga yakap at congratulations, naiwan ako sa loob ng bridal car kasama ang lalaking tinatawag ko ng asawa. Tahimik si Jacob. Ngumiti siya sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko. Thank you. Para saan? Tanong ko na pinipilit ngumiti para magmukhang masaya. For choosing me. Parang may sumaksak sa dibdib ko, Mama Mia. Totoo nga. Pinili ko nga si Jacob. Kahit sabihin pa nating pinili lang siya ng mga magulang ko at ng mga tao sa paligid ko para sa akin. At the end of the day, ako pa rin ang pumiling magpakasal sa kanya. Pero minahal ko ba talaga siya sa paraang dapat mahalin ang isang asawa? Hindi ko masagot ang sarili kong tanong na yon. Kaya ngumiti na lang ako. Umusog papalapit sa kanya. Hinayaan ko siyang yakapin ako kahit ang totoo. Nangangarap ako sa utak ko na sana si Daron ang kayakap ko ngayon. Mama Mia, sabi ko sa sarili ko dapat patayin ko na kung anumang nararamdaman ko kay Daron. Dapat itigil ko na ito. Sa unang gabi namin bilang mag-asawa, sa hotel suite namin, pinalitan ko ang gown ko ng puting robe. Sa salamin, nakatitig sa akin ang isang babaeng bagong kasal. Pero hindi siya mukhang masaya. Mukha siyang pagod. Mukha siyang may tinatago. Mukha siyang kahit anumang oras ay baka bumagsak na. Habang nagmumuni-muni ako, habang tinitigan ko ang sarili ko, lumapit si Jacob sa likod ko. Hinalikan ang nakausli kong balikat. Misis, bulong niya. Napapikit ako, Mama Mia. Kung sa ibang panahon to, kung sa ibang buhay, baka kinilig ako.
Pero sa gabing yun, habang hinuhubad niya ang suot kong robe, iisang mukha lang ang nakikita ko sa isipan ko. Hindi mukha ni Jacob, kundi mukha ni Daron. Ang paraan ng paghawak niya sa akin, hindi nagmamadali, hindi nagmamay-ari. Parang lagi niyang tinatanong ang katawan ko kung okay lang ba. Mama Mia, si Jacob ay maingat, marespeto at maalalahanin. Pero bakit ganon? Bakit hindi ko naramdaman ang katulad ng init na naramdaman ko noon kay Daron? Bakit iba ang pakiramdam? Habang ginagawa namin ang bagay na dapat ay banal, dahil mag-asawa na kami, pakiramdam ko habang ginagawa naming dalawa yun ni Jacob ay nagtataksil ako sa sarili ko, Mama Mia, at sa lalaking tunay kong minamahal. Pumikit na lang ako habang patuloy naming pinagsasaluhan ang aming pulot gata. Ewan ko kung kasalanan, ewan ko kung pagtataksil ba ito para sa asawa ko. Pero habang nagiging isa ang katawan naming dalawa, si Daron ang nasa isip ko, Mama Mia. Lumipas ang mga buwan. Lumipat na kaming dalawa ni Jacob sa bago naming bahay na niregalo sa amin ng mga magulang niya. Inaayos namin ang mga gamit. Bumibili kami ng mga appliances. Nagpaplano ng future namin together. Magtatayo tayo ng sarili nating branch sa negosyo ng mga magulang ko. Sabi ni Jacob sa akin isang gabi. Tumango lang ako. Tapos, magbe-baby na tayo next year, ha? Dagdag niya. Ngumiti ako, Mama Mia. Lahat ng plano niya, kasama na ako. Pero sa bawat plano, hindi ko po nakikita ang sarili kong masaya. Para po akong umaayon lang sa agos ng ilog. Hindi ko mukontra. Pero sa loob ng aking puso, ay wala akong kasiyahang nararamdaman. Pakiramdam ko, Mama Mia, ay parang may dalawang Irene sa loob ng aking katawan. Ang Irene na asawa ni Jacob, maayos, presentable, responsable. At ang Irene na babaeng may ibang minamahal, may ibang hinahanap na init at katawan. Mama Mia, simula nung nakipaghiwalay ako kay Daron, ay hindi na kami nag-usap pang dalawa. Binura ko na rin ang number niya. Tinanggal ko na ang mga litrato naming dalawa sa loob ng cellphone ko. Pero bakit ganoon? Kahit binura ko na ang bakas niya sa cellphone ko, ay hindi ko siya mabura-bura sa puso ko. Minsan, Mama Mia, pagising ko sa madaling araw, may mga sandaling nakakalimutan kong kasal na pala ako. At sa segundo ng pagkalito, ang init ng katawan ni Daron ang hinahanap-hanap ko. Isang hapon habang nasa opisina ako, may nakita akong pamilyar na pangalan sa suggested friends ko. Buong pangalan ni Daron. Hindi ko alam kung bakit nanginginig ang kamay ko, Mama Mia. Pinindot ko ang profile picture niya at ang profile niya mismo. Tinignan ko. Oo, para akong nangi-stalk. Hanggang sa may nakita akong bagong litrato na nakapost sa timeline niya. Oo nga pala, Mama Mia. Simula nung magkahiwalay kaming dalawa ni Daron, ay sinisilip-silip ko na ang mga profile niya sa lahat ng mga social media platforms. At first time ko pong makita na may bago siyang larawang ipinost. Nasa beach siya.
Hindi siya nag-iisa sa larawan na yun. May kasama siya. Isang babae. Maganda. Makinis. Nakangiti siya sa kamera habang yakap siya ni Daron at si Daron naman ay tilang may hawak ng kamera at parang pa-selfie photo yun. Masaya siya. Masayang tignan si Daron sa larawan na yun. At sa unang pagkakataon mula nung ikasal ako at mula nung nakipaghiwalay ako kay Daron, naramdaman ko, Mama Mia, na parang ako yung iniwan. Na parang ako yung hindi pinili. Okay ka lang? Tanong ni Jacob sa akin isang gabi habang tahimik akong nakatitig sa kawalan. Yes, okay lang. Pagod lang ako sa trabaho. Sagot ko. Palagi na lang pagod. Palagi na lang na yun ang dahilan ko. May problema ba tayo, Irene? Direkta niyang tanong sa akin. Napatingin ako sa kanya. May problema ba kami? Wala. At yun ang problema, Mama Mia. Walang sigawan, walang third party, walang bisyo. Pero parang laging may kulang. Parang laging hindi sapat. Wala naman tayong problema, sagot ko. Mama Mia, mas madali palang mabuhay sa tahimik na kasinungalingan kaysa sa isang magulong katotohanan. Lumipas pa ang mga araw, linggo at mga buwan hanggang sa isang taon na mula nung ikinasal kaming dalawa ni Jacob. Pagising ko ay may cake sa mesa, may kandila, at may mga balloons na nakalettering ng happy anniversary. Hinalikan ako ni Jacob sa noo. Salamat sa isang taon, mahal, sabi niya. Ngumiti ako. Isang taon na pala. Isang taon na akong hindi tumatawag sa pangalang gustong gusto kong isigaw gabi-gabi. Isang taon na akong natutulog sa tabi ng lalaking pinili ko pero hindi siya ang laman ng puso ko. Isang taon na akong nabubuhay sa desisyong hindi ko na pwedeng balikan at hindi ko na pwedeng baguhin. Pero sa gabing yun, Mama Mia, pagkatapos ng isang taon mula nung ikasal kaming dalawa, habang natutulog ang asawa kong si Jacob, ay nag-message ako. Isang simpleng hi. Hindi ko alam kung bakit. Siguro gusto ko lang malaman kung may natitira pa ba. Hindi siya nag-reply agad. Lumipas ang 3 araw, 4 na araw, 5 araw, hanggang sa isang gabi. Hi. 2 letra. Isang mundo ang gumuho. Nanginginig ang mga daliri ko. Hindi ko alam kung anong itatype ko hanggang sa meron ulit mensahe mula sa kanya. How are you? Tanong niya. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Yung hindi niya ako hinabol noon o yung parang wala lang sa kanya ako ngayon. I'm married. Sagot ko dahil wala akong ibang naisip na isagot, Mama Mia. I know. I was there. Mama Mia, hindi ko alam kung paano kami napunta sa cafe na yon. 1 taon at 3 buwan matapos ang naging kasal ko. Nakaharap ko siya ulit. Mas gwapo siya ngayon. Parang naging mama na. Parang naging lalaking lalaki na. Pero parang mas naging seryoso ang kaniyang mga mata. Masaya ka? Tanong niya. Ewan ko kung bakit hindi talaga ako natututong magsinungaling sa harap ng lalaking ito. Hindi ko alam.
Tumango siya. I know. Ako din naman eh. May girlfriend siya, Mama Mia. Samantalang ako ay may asawa ng tao. Pareho kaming may kanya-kanya ng buhay. Pero pareho kaming parang nakagapos pa rin sa aming nakaraan. At least, di ba? Pinili mo yung tama. Sabi niya. Tama ba talaga ang pinili ko, Daron? Tumahimik siya, Mama Mia. Kasi pareho naming alam na hindi lahat ng tama ay masaya. At hindi lahat ng masaya ay tama. Kung babalik tayo sa dati, sabi ko na halos pabulong na. Pipiliin mo pa rin ba ako kahit alam mong hindi kita kayang panindigan? Matagal siyang hindi sumagot. Tama na, Irene. Sabi niya sa wakas. Kahit sagutin pa natin ang mga tanong na yan, wala na rin namang silbi, diba? Hindi na tayo pwedeng umasa sa sana. Mas masakit pala kapag matured na ang pagbitaw ng mga salita, Mama Mia. Walang drama, walang sigawan, walang iyakan. Umuwi ako ng gabing yun na mas tahimik kaysa sa dati. Naabutan kong natutulog na si Jacob. Mabuti siyang tao. Hindi niya deserve ang kalahati kong puso. At dun ko inamin sa sarili ko, Mama Mia, na hindi si Daron ang multo sa buhay ko kundi ako mismo. Kasi ako ang babaeng hindi marunong pumili ng buong buo. Ako yung babaeng ang gusto ay parehong seguridad at apoy, pero ayaw din na suwayin ng mga taong labis na humahanga sa kanya. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko. Jacob, tawag ko sa kanya habang nagbabasa siya noon ng kung anong email sa kanyang laptop. May kailangan akong sabihin sa'yo. Naramdaman ko ang bigat ng hangin. Naramdaman din siguro ni Jacob yon, Mama Mia. Bigla siyang naging seryoso. Tinignan ako pagkatapos ay sinara ang laptop niya. Hindi ako naging tapat sa'yo. Panimula ako. Hindi siya agad nagsalita. Nakatingin lang siya sa akin na tila ba naghihintay sa susunod kong sasabihin. Bago tayo ikinasal, may minahal akong iba, Jacob. Hindi ko alam kung alin ang mas mahirap, ang umamin ba o ang makita ang unti-unting pagbabago ng ekspresyon sa kanyang mukha. Minahal? Ulit niya. Tumango ako. Inisip ko, sabihin ko na ang totoo. Wala na akong itatago na kahit na maliit na kasinungalingan. Tumango ako. Hindi lang basta pagkakamali. Hindi lang ako basta nadala, Jacob. Kundi mahal ko siya. Tumahimik siya. Napakatahimik. Na para bang may vacuum sa loob ng bahay namin na sumisip-sip ng hangin. Kailan kayo natapos? Diretsahan niyang tanong. Nakipaghiwalay ako sa kanya 3 weeks bago tayo ikasal. Pero hindi ko alam kung talagang natapos ba. Dun siya napaupo, Mama Mia. Hindi siya sumigaw, ni hindi niya ako tinanong kung sino. Hindi niya ako tinanong kung paano nagsimula o kung ilang beses may nangyari sa aming dalawa. Isang tanong lang,
ang sinabi niya sa akin. Pinili mo ba ako dahil mas mahal mo ko? O dahil ako ang tamang sinasabi ng mundo? Gusto kong sumagot agad. Gusto kong sabihing mahal ko siya. Pero Mama Mia, hindi ko na kayang magsinungaling pa sa kanya. I chose you. Sagot ko. Alam kong hindi yun ang tanong niya. Napapikit siya. Huminga ng malalim. Alam mo ba kung anong pinakamasakit, Irene? Hindi yung may iba ka, kundi yung pakiramdam na hindi pala mali ang nararamdaman ko dati pa. Na second option lang ako sa sarili kong kasal. Akala ko magagalit sa akin si Jacob, Mama Mia. Akala ko sisigawan niya ako. Akala ko magwawala siya. Akala ko duduru-duruhin niya ako at palalayasin niya ako, pero hindi. I deserve someone who chooses me without hesitation, Irene. Hindi yung kailangan pa akong ikumpara sa iba. Alam ko, Jacob. Kaya nga hindi ko na kinaya eh. Hindi na kaya ng konsensya ko. Gusto ko namang ayusin to. To be honest, gusto kong mahalin ka ng buo. Pero hindi mo magawa. Sabi niya. Hindi yun tanong. Katotohanan yun. Lumipas ang ilang minuto na puro hikbi ko lang ang maririnig. May balak ka pa bang balikan siya? Tanong niya sa akin. Wala. At yun ang unang siguradong sagot ko sa gabing yun. Kahit mahal ko pa si Daron, wala na akong balak bumalik. Magpahinga muna tayo, sabi ni Jacob kinabukasan. Hindi hiwalay, hindi pa. Pero hindi na kami normal, Mama Mia. Lumipat siya sa guest room ng bahay namin. Nasa iisang bahay kami. 2 taong parehong gising sa madaling araw, pero magkaiba ang rason. Lumipas ang mga araw na parang magka-roommate lang kaming 2 ni Jacob. Hindi namin pinag-usapan ang mga nangyari. Hanggang sa 2 buwan ang mabilis na lumipas mula nung inamin ko sa kanya ang totoo kong damdamin. May time ka ba para makipag-usap ngayon, Irene? Tumango ako, Mama Mia. Kailangan na nating magdesisyon. At alam ko, Irene, alam kong hindi mapipilit ang puso. Kasi ako, hindi ko rin mapilit ang puso kung wag kang mahalin. Pero ayoko rin naman na makisama ka lang sa akin dahil napipilitan ka. Anong ibig mong sabihin, Jacob? Makikipaghiwalay na ako sa'yo. Magpa-file ako ng annulment for us. Bukas, aalis ako sa bahay na to. No, Jacob. Regalo to sa atin ng mga magulang mo, kaya sa'yo to. Hindi, Irene. Sa'yo ang bahay na to. Dahil hindi ko kayang tumira dito na may mga ala-ala mo. Kung gusto mo ibenta mo, pwede din. Pero hindi ako titira dito. Pagkatapos naming mag-usap ay nag-empake siya. Umiiyak ako noon, Mama Mia. Hindi dahil sa ayokong iwan niya ako, kundi dahil alam kong huli na ang kalayaan ko mula sa maling desisyon ko noon. Kasi kinasal na rin sa iba si Daron, Mama Mia. Matapos naming maghiwalay ay napakalaking issue yun sa mga pamilya namin. Pero alam mo ba, Mama Mia, napaka-gentleman ni Jacob.
Hindi niya ako siniraan. Hindi niya sinabi sa lahat ang tungkol sa naging pagtataksil ko sa kanya. Bagkus ang sinabi niya, na-realize namin na hindi kami para sa isa't isa. Walang siraan. Hindi niya inamin na nasaktan ko siya. Kaya dahil doon ay mas lalo akong humahanga kay Jacob. Kaya lang hanggang doon lang yun eh. Hanggang paghanga na hindi kayang mag-transform sa pagmamahal. Sa ngayon, Mama Mia, inaantay pa rin namin ang magiging hatol ng korte para sa petition of annulment of marriage na ipinail ni Jacob. Sa ngayon, wala pa pong bagong tao sa buhay ko. Hindi ko alam kung may bagong tao na sa buhay ni Jacob. Ang dami pa rin nasasayangan sa aming dalawa. Ang dami pa rin nakikialam at sabi subukan daw muna namin. Pero si Jacob na ang sumasagot sa kanila. Mama Mia, sinulat ko po ang kwentong ito. Hindi po para ipagmalaki ang kasalanang ginawa ko kay Jacob, kundi para bigyan ng tapang ang inyong mga tagapanood at tagapakinig na magsalita at panindigan ang totoong magpapaligaya sa kanila. Hindi yung magiging katulad ko kayo na naging duwag, na hindi pinaglaban ang totoong lalaking mahal ko. Kaya ngayon, nawalan na talaga kami ng tsansa na maging para sa isa't isa. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia. Lubos na nagsisisi, Irene. Hindi talaga lahat ng pagmamahal napapanindigan ano. Hindi rin talaga lahat ng mga ipinanganak na mayaman, ipinanganak na komportable ang buhay, totoong masaya. Dahil kung minsan, yung mga katulad nila, hindi nagkakaroon ng kalayaan ng katulad natin. Irene, wala akong masabi sa yung mga pinagdaanan at sa yung mga naging desisyon sa buhay kasi hindi naman ako ikaw kaya wala akong right na i-judge ka. Pero alam mo ba kung saan ako saludo sa'yo? Dun sa pag-amin mo kay Jacob. Oo nga, naging duwag ka. Umabot pa sa puntong nagpakasal talaga kayong dalawa. Umabot pa sa nag-celebrate kayo ng first anniversary. Nagsinungaling ka, sinayang mo ang oras at pagmamahal ni Jacob, pero ganun pa man, at the end of the day, pinili mo pa rin maging matapang. Pinili mo pa rin gawin yung tama. Yun sabihin sa kanya ang totoo kahit walang kasiguraduhan yon na magbabalikan kayong dalawa ni Daron. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko bilang pampalubag loob sa'yo. Pero ang gusto ko lang iparating sa'yo ay eto. May kalayaan kang pumili para sa iyong sarili. Malaki ka na, you know the right from wrong. May kalayaan ka para hanapin kung ano ba talaga ang misyon mo sa buhay na ito. At kung mahanap mo na yon, naway maging maligaya ka. Naway sundin mo yon. Dahil yun ang magbibigay sa'yo ng fulfillment dito sa mundo. Maraming salamat, Irene, sa isang nakakaantig damdamin na kwento ng iyong buhay pag-ibig. Nako, kung tulad ni Irene, meron ka ring sariling kwento dyan, do not hesitate na i-email yan sa atin. Ayan po ang ating email address sa baba. mamamiacdo0317@gmail.com. And while you're at it, nako, pwede ba na pakishare nyo din itong video na to at pakilike na rin? At kung hindi pa po kayo subscriber nitong ating channel, pwede bang humingi ng pabor? Subscribe naman kayo dito sa channel natin at huwag kalimutan na kung gusto nyo namang magpa-member, ay magpa-member na rin po kayo. Speaking of members, meron po tayong mga bagong members dito sa atin.
si Miriam Gutierrez, si Rose Arevalo at si Mary Ann Heneza. Ayun, si Miriam, kabago-bago pa talaga. Si Mary Ann, magwa 1 month na. Bukod pa sa kanila ay meron din tayong ibang mga members na matagal-tagal na nating nakakasama. Si Marlia Guiana Shane, si Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boisers, Mac Dax, Diane Martinez, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban, at Freaky. Ayan. Sila po ang laging nangunguna at araw-araw nating nasa shout out, 'di ba? Maraming salamat po sa inyo. At syempre, maraming thank you din dun sa mga araw-araw na nakikinig sa atin, hindi nagsiskip ng ads at nagko-comment pa talaga. Maraming salamat. Hi ako kay Lynn Javier. Hi kay Gimaras Girl na ang hahaba pa talaga ng mga comments. Maraming salamat sa iyo. Thank you din kay Liana, kay Sagittarius, kay Medj Piel, tama po ba ang pagbigkas ko sa pangalan mo? Kay Demetrio Jr. Cabanes, kay Robert Noza, maraming thank you. Rachel Kapugan, Colleen Bueno, maraming salamat. Jaime Rodriguez. At sa lahat ng ating mga tagapakinig, thank you so much for dropping by and thank you so much for staying with us up to this point of our story. Maraming salamat ulit. Nako, hindi po ako magsasawang magpasalamat sa inyo. At hanggang sa susunod nating kwento, huwag po kayong mawawala ha. Ako po si Mama Mia. Bye-bye. Paalam. Mwah! Love you!